Good morning, good morning, good morning mga kagulay. Nandito tayo ngayon. So naghirap-hirap na tayo sa kalisod magtagsalita ng Tagalog kasi Bisaya ang kasanayan na magsalita, pero may nag-request na I speak Tagalog. May nag-request kasi nga magsalita ako ng Tagalog. Bulala. So nito na. Nandito po ako ngayon sa Sweet Green Cavendish Banana Variety. Mani. Ito po yung yung bunga niya. So kailangan po mga kagulay nga di-flowering siya. Itong mga bulaklak niya kailangan po siya tanggalin. Tulad nito, wala na siya. Pero kailangan pag magtanggal tayo ng flower, yung bulaklak niya, kailangan hindi pa siya masyado bata, kailangan magulang na siya. Kailangan pagtanggal natin, hindi siya magka-latex tulad nito. Yan, bata pa siya, tinanggalan ng flower, kaya nagka-latex siya. So kailangan po mga kagulay, hindi siya magka-latex, kasi pag magka-latex siya, hindi tanggapin ng buyer. Kailangan malinis siya, malinis. Yan. Then ito naman po yung dinaanan ng inject. Yan. Ito, dinaanan to ng inject. Ito overdose to siya mga kagulay. Kailangan po mag-inject tayo ng fungicide with foliar. Kailangan na tama-tama lang po ang dosage. Siguro na itong sa kalakihang nito, siguro nasa delivery niya is 100 ml. Pero siguro hindi niya kinaya yung 100 ml, kaya ganito siya. Nasunog yung puso niya, puso yung tawag sa amin dito sa Bisaya. Ito po mga kagulay is kailangan po talian. Yan, may tali siya para hindi siya matumba pag malakas yung hangin. Importante po ito mga kagulay. At saka kinuhaan din ito ng sigatuka. Yan, tawag dito sa amin, dilip. Yan, ito po yung black sigatuka. Kailangan po tanggalin ito para hindi yung maubos yung dahon, kasi importante po pag may bunga na, kailangan po marami pang dahon pag mag-harvest. Kasi pag wala nang dahon, then harvestable siya, hindi po siya tanggapin ng buyer kasi wala na siyang dahon. Pag walang dahon mga kagulay, pag hinarvest, madali siyang ma-ripe. Then pag kada buyer, may padala silang surveyor dito sa area para mag-inspect sa mga functional leaves, sa mga harvestable nga mga saging. Pagkatapos ito mga kagulay, ito deflowering, then lagyan nato ng ribbon, color code. Nagtatanda yan na week good. Hindi pa to natanggalan ng puso kasi hindi pa siya natapos na flowering. Tawag dito sa amin D&D. Then dito naman po mga kagulay, dito sa kabila, ito may polybag na siya. Kailangan lagyan na siyang polybag mga kagulay, kasi para hindi siya lapitin ng mga scarring, yung mga pit mark, yung mga ibon na lumilipad, yung matulis yung mga kuko nila, hindi yung magasgas yung balat ng saging. Ito, yan, kita nyo mga kagulay, makinis po siya. Yan. Then iwasan po natin magka-bruising tulad nito. Yan, pag ma-harvest yan, tatanggalin yan ng selector, yung time processing, tatanggalin yan kasi hindi yan matanggap ng buyer. Yan, tapos kailangan po pag mag-harvest, nakaganyan pa rin siya para hindi magka-bruising. Yan. Then mga kagulay, marami na po itong bunga. Yan, sa nakita nyo sa unahan, hindi masyado makita, zoom natin. Yan, may inject na yan, na-inject na yan mga kagulay. Then dito may nagsushoot na puso. Yan, hindi pa yan naka-inject,
Kasi wala pa yung wala pa yung natanggal yung main lip niya, ng plug lip niya. Yan. Tanggalin yan pag mag-inject na para palatanda yan na may inject na siya. Yan, yun po yung ma-injectan tulad nito. Yan, tulad nito, na-inject niya. May inject na to. Kasi wala na yung may tanggal na dito kanyan. Yan, nakita nyo? Yan, tanggal. May inject na yan. Yung plug lip niya, zoom natin kung makaya. Kasi mataas eh. Yung plug lip niya, nakita nyo na may butas. Yan, dinaanan po na yan ng karayom para ma-injikan siya. Kailangan po ma-injikan mga kagulay kasi pag hindi siya ma-injikan, lapitin po siya ng mga punggos tulad ng mga red rust, corky scab. Yan, corky scab, marami pa. Ito, ma-inject na din. Then pagkatapos mag-inject, kailangan may sign. Yan, may sign yan. Hindi ko alam kung anong sign ito. Nakadepende lang po yan sa injector. Pero iba't iba yung sign, depende lang po sa pag-inject yung nag-i-inject dito. Then tapos dyan, dito nakita nyo mga kagulay yung mga followers nya, dalawa-dalawa. Ito po yung mother, then dalawang follower. Dito po naman isang mother, dalawang follower. Tawag dito dyan is 1:2. Nagdepende lang po yung sa may-ari ng yung may-ari ng saging kung dalawa po ang kanyang follower. Kailangan din sa pag-pruning po, kailangan po magkasing edad sila. Tulad nito, magkasing edad sila nito. Pag mamunga dyan, pag mamungan na yan, is magsabayan. Ito, kasing edad din dito. Pag mamunga, sabay-sabay din sila. Tulad nito, dalawa din yung follower niya. Yan. Yan. Dalawa-dalawa. Bawal po dito, bawal po sa saging na ito na marami po siyang follower kasi maapektuhan yung prutas niya, yung bunga niya. Kasi pag maraming follower, hindi lumalaki or good quality yung bunga niya. So punta tayo dito mga kagulay. Yan. Ito, dinaanan ito ng inject. Overdose to mga kagulay. Yan, overdose. Kita nyo. Kailangan po mga kagulay, pag mag-inject tayo, wag natin i-overdose kasi lugi na to Ito, ginastusan na to. Abono, spray sigatoka, yung yung twine. Pagkatapos ganito lang, lugi na ito. Yan. Ito sa pag ma-harvest na ito, pag good quality to, pag ma-harvest is 600 na to. Ito, sira na to. Kaya tong dalawa na lang ang hintayin na mamunga. So yan, nakita nyo mga pruning. Yan, kailangan po malinis ang ilalim nito. Pag maraming damo, hindi po pwede kasi yung mga insekto na tumira sa damo pag gabi gumagapang patungo sa ibabaw, sisirain yung bunga nila. So yan, may tali na at may inject pa. May inject na yan. So dito naman, ito na po ay kailangan na po siyang ibaging. Yan. Ito, finish na to. Yan. Nakita nyo mga kagulay. Yan, malinis po siya. Kailangan po walang latex. Yan. Walang latex yan. Malinis yan mga kagulay. Yan, kailangan nakatali para hindi matumba pag malakas ang hangin. Yung ito, mga puti-puti, yan po ay fungicide. Ang Tracol yung gamit ng pag-spray ng sigatoka dito. Yan, nakita nyo, dito may inject. Yan. Injectan to, kanto. Ito. Yan, inject yan. Kailangan injectan yun talaga. Yan din. Kailangan may sign. Ito po yung good. Yung hindi na overdose. Yan, ito pong bata pa. Kailangan hindi to matanggal. Pag tanggalin to, yan, ganito pa kabata, magka-latex. Then kailangan
Pag ganito, hindi pa yan tanggalin kasi marami pang may dahon pa. Pag masaya dito, magka left bruising po siya. Ito naman, pinatay ito kasi may sakit. Tawag dito sa amin, Panama. Yung Panama dito sa amin, yan po ay umuubos ng libo-libo puno ng saging. Pinatay ito, nilagyan ng gamot para hindi mapiktuhan tong dalawang followers niya. At ito naman ay pabungahin pa. Ito, wala to. Then, symptom ng Panama. Pag ganito na mga kagulay, yellowish yung dahon. Yan. Then, may mark red. Yan. At nagdikit-dikit na dito yung dahon niya. Yan, nagdikit-dikit. Symptom po ito ng Panama. Panama disease. Kailangan putulin dito. Lagyan ng gamot. At itatapon dyan. Pag naka-imbak na dyan, kailangan hindi po siya madisturbo. Kailangan hindi wag tapakan kasi pag matapakan, yung fungus at mga bakterya ay kumakalat. Madali po tong magkasakit na saging. Yan, putulin to at dalawa naman po yung palalakihin. Ito naman po mga kagulay is bansitap. Yan, pag nakita nyo to, yan, makakita tayo ng maliit na dahon. Yan. At saka green ay tinatawag din ng bansitap. Kailangan din yan nga huwag disturbuhin. Putulin at tulad ng Panama disease ay mayroong mga followers yung palakihin na lang. So yan po mga kagulay. Sana nagustuhan nyo po ang aking vlog, yung ating mga upload ng mga videos. Please subscribe sa ating YouTube channel, ang Bots Vlog About Farming, para po marami po tayong subscriber. At ang layunin ko po dito sa pagbablog ko ay makatulong po sa mga small farmer katulad din sa akin. Yan, ito na po yung Yan. Salamat mga kagulay. God bless.